screwed onto the participant's skull, and it's the very first person to have this. In January, Elon Musk announced that for the first time, his company Neuralink implanted a brain chip in a human as part of a preliminary clinical trial. This medical breakthrough, a 5-hour operation performed largely by a robot, is giving him some independence back. May 21 tao na may maliit na computer sa loob ng utak nila. Hindi sila sci-fi character, hindi sila sa pelikula. Buhay na buhay sila ngayon. February 2026, kaya nilang i-type ang mga salita nang hindi gumagamit ng kamay. Kaya nilang maglaro ng chess, magsulat ng code, mag-control ng cursor, gamit lang ang iniisip. Walang keyboard, walang mouse, walang boses, iniisip lang. At sa susunod na 2 taon, plano nilang gawin to sa libu-libo pa. Ngayon ikaw naman ang tatanungin ko, kung ikaw ang susunod na magkakaroon ng chip sa utak, handa ka na bang ibigay ang lahat ng iniisip mo? Ano ba talaga ang Neuralink? Neuralink ay isang Brain-Computer Interface o BCI, parang Bluetooth. Pero sa utak mo, ang implant ay tinatawag na N1, mas maliit pa sa barya. May 1,024 ultra-thin threads na parang buhok. Bawat thread may 64 electrodes. Kabuuan, 65,536 points na nakakabasa ng electrical signals ng neurons mo. Ang chip mismo ay nasa loob ng bungo mo, sa ibabaw lang ng utak. Wireless, rechargeable gamit lang ang magnetic pad na ilalagay mo sa ulo mo habang natutulog. Parang may second brain ka na nakakonekta sa computer, sa cellphone, sa internet. 24 oras sa isang araw. Noong 2016 pa lang, sinimulan ni Elon Musk ang Neuralink. Sabi niya noon, kailangan nating mag-merge with AI o maiiwanan tayo. Ngayon 2026, nasa 21 patients na ang may implant. Mula 3 noong 2024, tumaas sa 21 ngayong taon at high-volume production na ang plano. Tuwing iniisip mo na gumalaw ang kanang kamay, ang utak mo ay nagsisend ng maliit na electrical signal. Normal na tao, dumadaan yon sa spinal cord, papunta sa kamay. Neuralink patient, binabasa ng chip ang signal bago pa ito lumabas sa kamay. Inu-translate yun ng algorithm sa digital command. Cursor gumagalaw, click, type, drag. Isa sa mga patient, si Noland Arbo, quadriplegic sa loob ng 8 taon. Ngayon, nakakapaglaro siya ng Civilization 6 ng 8 oras straight, nakakapag-chess siya online, nakakapag-type siya ng 90 words per minute gamit lang ang thoughts. May isa pang patient na nakakapag-control ng robotic arm gamit ang iniisip. May isa pa na nakakapagbukas ng Spotify playlist nang hindi gumagalaw ang kamay, parang magic. Pero sa likod ng magic, may presyo. Ngayon, tanungin natin ang totoong tanong na hindi sinasabi ng mga promo video. Una, privacy. Ang data na binabasa ng Neuralink ay raw thoughts, emotions, intentions. Hindi lang gumalaw ang cursor, kundi ano ang nararamdaman ko, ano ang iniisip ko, sino ang kinaiinisan ko, sino ang may access sa data na yan. Si Elon Musk, ang Neuralink team, ang insurance company, ang gobyerno. Sa 2026, wala pang malinaw na batas na nagsasabi na ang thoughts mo ay private. Pangalawa, hacking. Ang chip ay wireless, Bluetooth-like connection. Kung may malware, pwede kang mag-feel ng sudden pain, magkaroon ng false memories, o mapilitang gumawa ng bagay na hindi mo gusto. Brain hack. Literal. Pangatlo, identity change. Ilang patients ang nagsabi sa private forums. Parang may ibang bagay na nasa ulo ko. Parang hindi na ako ganap na ako. Kapag naging normal na to sa 2028-2030, ano ang mangyayari sa pagkatao natin? Pang-apat, social inequality. Una, para sa paralyzed patients lang. Tapos para sa rich people na gustong mag-upgrade ng memory, focus, IQ. Sa huli, may 2 klase ng tao, yung may chip at yung wala. Sino ang magiging superior sa lipunan? Sa 2027, blindsight trial. Makakakita ang bulag gamit ang chip. Pero pwede ring i-overlay ang AR ads, propaganda, o kahit fake memories sa vision mo. Sa 2028, consumer version. Healthy people na pwedeng mag-install ng chip para sa enhancement. Mas mabilis mag-isip, mas matalas ang memory, mas matagal ang focus. Pero kailangan mong magbayad at kailangan mong ibigay ang brain data mo. Sa 2030, multi-person neural link. Pwede kang mag-share ng thoughts, memories o kahit feelings sa ibang tao na may chip, parang telepathy. Pero ano kapag may nag-share ng trauma, depression o masasamang intensyon? At ang pinaka-nakakatakot, kapag lahat ay may chip, sino ang hindi magkakaroon? Ang mahirap, ang ayaw, ang takot. Sila ang magiging outdated sa lipunan. Parang walang cellphone noong 2010.
May isa sa mga patient na nagsabi, "Sa una, sobrang saya, parang superhero. Pero pagkatapos ng ilang buwan, parang may boses na iba sa ulo ko. Hindi ko alam kung akin ba talaga yon o galing sa algorithm." May isa pa na natakot dahil biglang nawawala ang cursor control sa gitna ng gabi. Akala niya sira ang chip, pero nang i-check, may software update na nangyari nang hindi niya alam. Maliit na bagay ngayon, pero isipin mo kapag libu-libo na ang may ganito. Kaya uulitin ko, may 21 tao na ngayon ang may chip sa utak. Hindi sila monsters, hindi sila heroes. Sila ang unang hakbang patungo sa bagong uri ng tao. Kapag sa susunod na 10 taon, pwede kang magising isang umaga at ang iniisip mo, ang nararamdaman mo, ang mga lihim mo, ay hindi na sayo. Kung ikaw ang susunod, ano ang ibibigay mo at ano ang mawawala sayo? Salamat sa panonood, like, share and subscribe para sa mas marami pang technology and science video.